this example, pakita ko sa inyo nga kaya solbon sang sini nga technique ang ini nga age problem, a comparison type problem in just 30 seconds without using the table technique or equation or applying algebra. Sige. So first, basahon mo gid ang problem. Hindi pwede nga answer ka lang dayon. Wala sang amo na. Analyze and then kadto ka din sa shortcut. And anyway, sa exam, pasalamat ka sa Ginoo kung may multiple choice. Multiple choice, blessing kayo na. Ara na da ang multiple choice kay amo nang imo hampangan. Hindi mo na kinahanglan sang lawig-lawig nga formula para makita mo lang ang answer. Kung magamit ka lawig nga formula, mausik ka sang oras, then hindi ka makapasar sa imo exam. So Ronalie is 24 years older than her son. 24 years older ang iya nga gap sang iya bata. In 2 years, her age will be twice the age of her son. The present age of her son is. So therefore, kung ang ginapangita is the present age of her son, ang edad sang bata iya subong. Ining multiple choice is edad ini sang iya bata. And then, mag-amo ni nga klase sang problem, ginatawag ni siya nga comparison type, meaning may gina-compare lang ta nga duwa ka edad, kag duwa ka tawo, kag kun ano ang edad ya, subong na ang kalabanan na ginapangita. Pero pag amo ni nga klase sang problem, very very easy ni sa, no need to use algebra. Pangitaon mo ang gap. To solve this kind of problem, I use the gap technique. So sa sini nga problem, ang ilang nga gap is 24. Sa gap rule, bisan ano pa na, pila man na katuig ang magliligad, bisan sang una pa na or sa palaabuton, ang gap ninyo the same lang nagyapon. Correct? Ari nga sentence ang next, amo ni ang aton nga key sentence, and ari diri ang aton nga keyword, the twice. And this is the key sentence. Pag makakita ka gani sa imo nga key sentence, ara siya sa tunga-tunga, and ara man na da ang tuig nga ipabudlaya sa imo in 2 years, in 5 years ago, mga mo na may mga ago or sa palaabuton pa, amo na siya amo ni ang pinaka-favorite part naton nga sentence, kay amo ni ang pinaka-helpful nga sentence sa tanan. Pag mabasahan mo gani twice, automatic isulod mo sa imo huna nga kung pila ang gap, amo man na ang edad sang bata in 2 years. Sa sina nga tuig, in 2 years, amo man na edad sang bata. So, 24 ang edad sang bata. Ang gap nila, pila? 24. So, meaning, pila ang edad sang nanay? I-add mo lang na ang gap sa edad sang bata. Ang edad sang nanay in 2 years is 48. Ang edad sang bata in 2 years is 24. Pero ang ginapangita is ang edad subong. Ano lang ang himuon mo? Kung pila ang tuig di, para magbalik ka sa subong, kay niya sa future pa ni, maminus ka lang to sa edad sang bata. So, wait lang. So, minusan ta lang nito ha, ang edad sang bata para magbalik kita sa subong. Kay ini siya nga ining twice nga nagdoble ang edad sang bata is natabo ni siya in 2 years. So after 2 years pa. So mabalik ta subong, i-minusan ta lang na ang 24 sang 2. 24 minus 2 equals 22. Amo ni ang edad sang bata subong. So ang answer diri is letter D. O, di ba? Ini siya nga problem, hindi mo ni makuha sa isa lang ha? Sa isa lang kaagi. Kinanglan mo mag-practice kag mag-practice ang damo nga problem, i-try mo ni nga technique. Paano naman gali kung thrice naman di ang aton nga nabutang kag 2 years ago? Dayon, paano pagid kung nasugataan mo man ni nga problem the sum of their ages? And then nakasugata ka pagid sang ratio 5:4, 11:9 or something like that. Basta naka-ratio ang ilang nga age. And then average age of a group. Inatanan may ara technique nga makuha mo in 30 seconds ang insakto nga answer. Pero hindi ko diri sa inyo mahatag
sa public nga video because ang technique nga ina nga ako na-discover is exclusive only for the Vault members. Ang system of training ang ginapangita mo. Amo na ni ang dugay mo na nga ginapangamuyo. Thank you so much!